Dito po sa Colosas 4:16, sumulat din po ba si Apostol Pablo sa mga taga-Laodicea o ipinababasa lang sa kanila ang ibang sulat ni Apostol Pablo? Hindi. It doesn't necessarily imply na meron din sulat sa Laodicea. Maaaring yung sulat na yon, yun din yung sulat sa Corinto o sa Efeso. Kasi iniikot siya niya, no? Pakinggan mo. At pagkabasa ng sulat na ito sa inyo. Yung sulat sa Colosas, ano? Pagkabasa nito sa inyo Ay ipabasa naman ninyo sa iglesia ng mga taga-Laodicea. yung sulat sa taga-Colosas, ipababasa sa mga taga-Laodicea. Tapos, At basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea. hindi sulat sa mga taga-Laodicea, kundi Galing sulat Dagat na lang. mula sa Laodicea. It can be the epistle to the Ephesians or to the Corinthians or to the pinag-iikot-ikot yan para Wala ko talaga siyang sinulat. Unang sulat, kung meron sulat sa Laodicea, dahil lalabas, basahin din naman ninyo ang sulat sa taga-Laodicea. Hindi, kundi sulat na mula sa Laodicea. Alam mo kapatid, sa Biblia, yung isang salitang maliit, kung meron kang microscope, makikita mo yung the total truth about it. Alam mo, dun lang sa mga hagkis ng salita, naliligaw na ang mga pastor dun Alam mo, eto, pakita ko sa'yo. Siguro masusurpresa ka sa sasabihin ko. Hindi ko naman sinasabi ito pero para bigyan kong bonus itong mga kabayan natin Pilipino. Yun mismong nag-translate ng Biblia, mali ang ginawa Hindi nila napansin yun. Alin po yung hindi na nila napansin? Yung unang Korinto 5:10, pakinggan mo. At ito, hindi mo naman ito maririnig sa ibang pastor Ginagarantiyahan ko sa'yo. Wala naman nakakapansin nito pero napansin ko ito. Lahat naman sa inyo ko napapansin. 5:10 ng unang Korinto. Isinulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakiapid. Basahin ko sa Ingles, Sabi niya rito, sa 5:9, I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators. I wrote, past tense, unto you in an epistle. Meaning, meron pang naunang epistle other than the 1 Corinthians. Therefore, mali ito. This is not the first epistle to the Corinthians, but rather it is the second epistle to the Corinthians. And the second Corinthians must be the third epistle to the Corinthians. Nasaan po yung unang sulat niya? Nasaan nung kaya yun? Wala tayong kopya pero contained yun dito sa sulat na ito. Bali, halaw. Di ba? Dyan. Sinabi niya maaaring yun naiwala, kaya sumulat siya ng panibago. Kagaya din sa Galacia, di ba? Sa Galacia 5, tingnan mo ang nag-translate ng Biblia, nilagay dito ang kapamagat, 1 Corinthians. Supposedly, this is not the 1 Corinthians. This must be the 2 Corinthians. Kasi, before this, meron na siyang isinulat, I wrote unto you in an epistle. Ito siguro hindi napapansin to ng marami. Miski sa Iglesia ni Cristo, sa yung mga malalaking grupo dyan ngayon. Hindi ko nabasa pa ito kahit sa ang mga nila Pero, nabasa ko ito sa Biblia. Kaya mas reliable ang Biblia kaysa sa pasugo Naintindihan mo na, kaysa sa Book of Mormon. Dito, makakakuha ka ng ideya at mga kaalamang hindi naman alam ng ibang mga tao sa ating panahon. Ang katunayan, sa Galacia, mayroong ganitong sinabi si Saint Paul. Hayag ang gawa ng laman sa makapid bagay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga pagkukulam, pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibuho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahagi, mga hinduang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaon ng ipaalaala sa inyo. Gaya, tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo. This is not the first time that he is telling this thing to the Galatians. Gaya ng pagpapaalaala ko ng una sa inyo. Pwede pang... Di ibig sabihin, di ba, nakuha mo ba punto ko ron?